Hi guys! So welcome back po sa Caro Page Philippines. Sa video na to, gagawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Scorpio. This is for September 30 hanggang October 6. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam yung sun, moon, at rising sign nyo po, sa end po ng video, meron po tayong link para dito. At kung kailangan nyo po ng private readings or spellworks, huwag nyo po kayo message sa personal account, sa Facebook, yung link po sa description ng video. Tandaan natin na yung mga readings, they are for guidance purposes, so may free will tayo, use it wisely. And sa mga gusto pong mag-support para lumago po channel natin, you can click the join button or yung ating heart button, yung thanks. You can also send donations via Gcash or via number is in the bottom of your screen. Scorpio, kamusta? Tingnan natin ng very quick. So we have here, then ikaw ngayon, is the 8 of Pentacles and the card of the Young. So 8 kasi, di ba? Number siya ng number of power, number of strength. Yan. So, yun yung general niya. While naman si Yang, this is also a male energy. So, number 1. So, number 1 is about creation. Magka-transition na ng buwan. So, we will be changing from September papunta na October. So, andoon kasi na from the root word kasi October is actually meaning is number 8. From, tama ba ako? Basta Octo, it's number 8. Sept kasi yata. 7, namutan ko. So, this is a time na kung saan there will be some power struggles na mangyayari. So, saan ba ito mag-uugat? It's actually mag-uugat siya deep inside mo. Yung power struggle na to, eto na yung moment. Bakit kasi? Alam mo yung, ang misa magulo ka din no? Gusto mong ma-involve sa isang klase ng connection na malalim. Pero kasabay din doon, ayaw mo. Yung totoo. Medyo magulo tayo sa part na yun. But siguro gets natin kasi with yung card of Young, andun kasi siguro in general na ikaw Scorpio, it's either all or nothing So alam mo yung tipong kung either mamahalin mo o hindi, tatanggapin mo hindi. Walang gitna. Wala kang wala kang gray area. Kaya siguro yung team song mo. Tagang andun yung punto na ito na yung time na hindi i-open mo na yung sarili mo unti-unti. O actually, yung universe ang gagawa ng paraan na ma-open ka sa possible na new connection. No? Itong connection na, mga connection na to, o itong connection na to, andun combination siya. Merong professional, may platonic, pero more than that, may romantic din. So, andun na pinapakita ng cards mo na maging ready ka naman. Siguro andun yung point kasi na iba kasi, pag grabe ka naman kasi matrauma kapag nagtiwala ka. Alam mo yung tipong hanggat maaari ibibigay mo yung kaya mo ibigay. Siguro isa yan sa mga love languages ng mga Scorpio, no? Yung gift giving tsaka acts of service na talagang gagawa kayo ng paraan para ipakita nyo sa tao gano'n sila ka-importante. Kaya siguro kapag na-disappoint ka o nasaktan ka, grabe, ganun kalalim. Akala nila parang nag-iinarte ka lang. Pero hindi kasi nila alam yung lalim nung connection na nararamdaman mo. Tsaka yung lalim nung hindi ko alam anong tawag term doon. Yung lalim ng na commitment na binibigay mo. Ay, nandiyan ka lang na. Nandiyan ka lang bigay. Ayun. So, ano yung point na kaya siguro hirap ka din mag-open talaga. Kasi iba na yung season mo Iba na yung approach mo in terms of relationships. So, andoon na yung tipong siguro isa yun sa mga weird na kaya mong gawin na lahat sumusuko na pero ikaw nakikita mo pa rin yung posibilidad, yung kahit
ano na lang eh, gasido na lang na yung pag-asa na mayroon. Pinipilit mo pa rin. Kumbaga para sa, alam mo sa alcohol, yung dead sa, mawawala yung tanggal ng 99.99%. Kumakapit ka doon sa 0.01%. Hinakapitan mo yon. So, andoon na, yun yung part na yun, ang gagamitin ng universe para lumago ulit eh. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka pwede mag-isa. Alam mo sa sarili mo na deserve mo na andun ka sa area o andun ka sa environment na na-appreciate ka. Kasi alam mo pa paano mag-appreciate eh. Pero ano ba yung nagko-cross kasi sa'yo? So sabi ni Mikay nga, ayan. So 10 of 1 at the Wheel of Fortune and also to the sea. Well, dalawang bagay. Nakikita ko dito pumipigil sa'yo para hindi mo ma-achieve yung level na yon. Well, una-una is yung Wheel of Fortune. So, connected to sa planet na Jupiter. So, Jupiter is about expansion, it's about luck. So, andun kasi na masyado ka na hyper-focus doon sa mga ginagawa mo. Masyado mong dinidildil yung sarili mo doon sa mga kailangan mong gawin. Kasi nakikita mo eh, wait lang, may opportunity. So, andoon na strike while the iron is hot. Talagang bam, bam, bam. Talagang ginagawan mo ng paraan na ma-maximize mo kung ano man yung binibigay sa'yo ng universe ngayon. Na andoon na binibigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mas mapalalim yung, siguro, in terms of your career or your finances, andun yung focus mo ngayon eh. Which is good naman. Walang masama doon kasi yun yung energy this year eh. Doon tayo ngayon na nag-expand tayong lahat. And not to mention, sa panipokros sa'yo is yung to the sea. Number 7. Alam mo yun, sea is water is about our emotions eh. Dude, alam mo yun eh. Sa head knowledge mo, alam mo na magkakaiba yung mga tao. Pero kasi iba yung sinasabi ng heart mo. Parang nagkaroon na ngayon ng, parang napako na yung heart mo na ayoko na magtiwala sa gantong level kasi at the end, baka mamaya ganito. Na siguro, tama siguro yung term na pwede natin gamitin. May part na na-trauma ka din. May parte din na parang natakot ka na mag-welcome ng mga tao. Na andoon kasi pag may tao na pinapadala ng universe sa'yo, dalawa lagi ang nakikita mo. Andun yung nag-expect ka ng best, pero andun din, nagpe-prepare ka sa worst. Kaya siguro gustong i-maximize ng universe yung 0.01% mo. Saan kailangan din kasi ng may magpapaalala din sa'yo eh. Alam mo yun? Grabe ka naman kasi pag nag-focus ka na kung gusto mo matapos to, nailimutan mo minsan na kumain na o yung tulog mo, sabog-sabog. Alam mo yun, parang minsan ikaw din hindi mo maintindihan yun nangyayari sa'yo. Pero actually yun eh. Nagsastruggle eh. Meron dito. So nagko-conflict sila. Normal naman yun. Pero siguro yung sabi nga nyo sa nabasa kong libro, ang pinakamahirap na lugar ng isang gera ay sa gitna. Kasi nandun yung bakbakan nangyayari. Kailangan mong pumili. Tsaka lang na. Ayan. Ano kasing crown card mo or yung desire mo? O, di ba? Yung totoo, Scorpio. So, meron tayong Ace of Cups, tapos contradict ka, new life. Andun yung part na, Ace is about creation eh. This is about emotions. Willing na willing ka. Kuda ka ng kuda, I'm okay. Kaya ko to mag-isa, ganyan. Pero alam mo yun, parang nagpapakita ka na strong ka, sabi ng card of new life, pero deep within, halata sa mata mo. Dude, isa sa mga pinakamadaling basahin ng isang Scorpio is yung mata, di ba, Mikay? Napapansin yun, na alam mo yun, hindi
mo maiti-deny. Halata sa mata mo kapag malungkot ka kahit tumatawa ka. Halata sa mata mo pa nag-aalala ka kahit kalmado ka. Halata sa mata mo na may iniisip ka kahit na nakikipagkwentuhan ka. Siguro yung pinakamaganda ngayon. Since andoon na, ito yung desire card mo ngayon, is to create that special connection. At din sinasabi ng card ng new life, kailangan mo nang ibaon yung past. Kailangan mo nang tigilan yung nakaraan. Kasi, siguro, kaya nga, past, kaya nga tinawag na history kasi story siya. Part siya na ng story mo. So, andun yung punto na kailangan mo nang gawa ng you need to make that decision kung ano ba talaga importante sa iyo. Mabuhay ka sa nakaraan o andoon na yakapin mo yung opportunities na binibigay sa iyo. Hindi lang sa opportunity sa in the sense ng finances or career, or andun sa acquiring din ng properties, meron din dito. Pero doon din sa punto na magiging yayakapin mo opportunity para makatanggap ka ng pagmamahal. Witness mo din yun eh. Okay na sa'yo ikaw yung nagbibigay, pero pag ikaw yung binibigay, parang hindi mo alam, hindi ka napapakali. Kailangan meron ka ding ibibigay. Kailangan meron ka ding ambag. Di ba pwede na minsan tumanggap ka din? Kasi bigyan mo nila ng pagkakataon yung ibang tao na mapakita sa'yo na may mga tao na concerned, may mga tao na willing na hindi ako naliwanag sa pamamagitan ng pagmamahal. Ano kasing foundation mo ngayon? Ayan. 9 of Pentacles, tapos TikTok. O, yun na nga. 9 kasi is about sacrifices, is about higher level of learning. Tapos Pentacles, Earth. Tungkol sa lahat ng anything na physical. Alam mo, ganito gusto ko yung sinabi yung actually, supervisor ko siya, naging manager siya, naging OM namin, then naging director. Gusto ko yung sinabi niya sa akin noon. Sabi niya sa akin, Aero, all work, no play, no way. Kailangan marunong ka din mag-enjoy. Alam mo yung tipong, ano tips mo? Work, ganon? Yung tipong kailangan, ang dami mong feeling mo, sabi nung card ng TikTok, ay, ang dami ko kailangan i-accomplish. Ang dami kong kailangan maintindihan. Ang dami kong kailangan tapusin. Madami yan. Hindi mawawala yung responsibilities. Yung kahit anong walis mo, parang kahit anong walis mo ng sahig, madudumihan yan. Magkakaroon dumi. Hindi nauubos yung mga ganung bagay. Pero, yung oras natin, oo. Yes, andun pa rin na, sige, nag-expand ka ng finances mo, sabi ng 9 of Pentacles. Andoon, ang dami mong gusto matutunan, ang dami mong gusto mapuntahan, ang dami mong gusto ma-experience, makain, makita, marinig. Pero kailangan concern mo sa inyo na huwag nang gawin yun. Bakit? Kasi nga, parang andun na binigyan ka ng opportunity. Ang nangyari naman, ginamit mo yung mga opportunity na yun para lason na. Huwag ganun. Hindi ka dapat kontrolin ng mga pagpapala. Binigay yun sa'yo para madagdagan yung happiness mo, magdagdagan yung positive energies mo. Ang nangyari, andoon naman na nagiging negative na siya kasi masyado na yun yung focus mo. Remember, ang priority mo is sarili mo pa rin. Oo nga, sabihin natin, ang laki ng kinita mo. Sabihin lang natin, laki ng kinita ni Scorpio, ganyan. Kamusta naman yung mental health mo? Kamusta naman yung mga connections mo sa mga tao sa paligid mo? Kamusta naman yung isa sa pinaka-importanting relasyon, yung intrapersonal mo, yung connection mo sa sarili mo? Kamusta yung physical health mo? Diba? Yun yung mga bagay na hindi kayang palitan ng pera. Importante ang pera, pero hindi natin dapat hayaan yung pera yung lumamo na sa atin.
let's look at your past. So, King of Cups and Higher Power. So, medyo selected to. So, two types of leading nakita ko sa past eh. So, King kasi is older male energy. So, ang dami sa inyo mga sa may Sun Moon Rising ng Scorpio, fatherless. Yung tipong, sabihin natin, nandyan nga yung tatay, o may father image, pero hindi naman talaga siya good image. Meron ka nga tatay pero physically, pero hindi naman siya naging pinagpakatatay. Siguro it comes kasi napansin ko lang karamihan karamihan ng mga pinanganak na Scorpio nabuo during around the season of the Valentine's Day. Tanong niyo sa parents. Tanong niyo yung parents niyo. Kasi ako tinanong ko na napagalitan ako. So sabi tumawa. So may possibility na during the Valentine's Day, around that season, nabuo ka. So, siguro possible that during that time, hindi pa sila ganun ka-matured, especially yung tatay mo o yung tumayong tatay mo, para maging ama sa'yo. So, iba sa inyo, nag-turn into pumunta ng religion, sabi ng higher power, na parang siguro baka dito ko matagpuan yung isang klase ng love na hinahanap, yung fatherly love. Pero siguro ganun talaga, no? Walang problema doon sa religion, pero minsan, or madalas, yung mga tao, naging problema. Siguro human nature na yun, no? Na judgmental, yung mga tao na nakikilala mo, andoon na mapagmataas, kaya siguro, siguro pwede makakaawi ako pa nagsabi ko to, pero sige sabihin na natin. Yung mga tipong mga modern day Pharisees sila, mga modern day Sadducees, Sadducees ba? Tamang term. Ganun. Pero Scorpio nakatuwa. Sabihin, kahit na ganun sila, naging ganun yung experience mo. O nyo? Naging positive pa rin yung outlook mo eh. Gusto ko ang ginawa mo, tinignan mo yun bilang opportunity para matuto. Tinignan mo yun na ito yung mga bagay na hindi ko dapat gawin. Kaya siguro doon na kaya mo makita sa mga tao, kahit na 0.01% yan ng goodness, kahit na nakikita mo kasi ayaw mong gawin o lumalayo ka doon sa mga ginawa dati ng mga nakilala mo o dumaan sa buhay mo, ayaw mong magaya sa kanila. Kaya minsan hindi nila maintindihan kung paano ka rin mag-isip. Kahit alam mo yun, nakakatawa lang din. Na kahit ang dami mo nakikitang red flag, pinipilit mong ipaalas sa sarili mo na hindi baka may goodness to, meron siyang tinatagong kindness. Andun yung, yung song, pero yung lyrics ng song not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Ganun yung tingin mo. Nakakalungkot lang kasi hindi naman may mga tao na hindi na-appreciate yung gawain mo. Ano ba pwede maging development na ikaw? So we have here is the Four of Pentacles and go the distance. So, andun kasi na babasahin ka naman ng universe, papalabasin ka dyan sa shell mo, papalabasin ka doon sa pinagtataguan mo. I-kick out. I-kick out ka muna sa bahay ni Kuya. Kasi, how will you find that love if you will just be inside your shell? Paano mo mahanap yung affection na hinahanap mo? O kinikrave mo? Kung hindi ka naman din magpapahanap. Kasi iba sa inyo dito, nakikita ko sinasabi na pagod na ako maghanap. Di wag ka maghanap. This time, ikaw naman magpahanap. Sabi nga nung isang na narinig ko na quote,
Don't chase after butterflies because they will run away. Instead, plant yourself a garden and butterflies will come to you. Tagalog, huwag mo habulin yung mga paru-paro kasi lalayo mo yan. Lilipad yung palayo sa'yo. Gawin mo, magtanim ka ng mga bulaklak at kusang lalapit ang mga paru-paro sa'yo. Tayo naman para magpahanap. Sanay mo, yung pinangahawakan mo 0.01% na yun yung mag-start ng everything para sa'yo. Diba? Ayaw ko sabihin dito, baka mamaya mabad ako. Pumayo kang lumandi. Ayan. Enjoy life. Hindi, buhay hindi lang puro yan tungkol sa trabaho. Parte siya. Pero hindi ka nabuhay para sa trabaho lang. Natin yung physical environment mo. Four of Wands, loyal heart. Alam mo yung ready ka na talaga, Scorpio eh. Ready ka nang pumasok talaga sa isang isang commitment eh. Ready ka na ready ka yan. Yun yung pinaka masasabi ko. Ready ka na eh. Now with the Four of Wands, andoon na siguro hopelessly romantic. Pero with the 4 kasi meron ka ng standard eh. Kumbaga, natuto ka na ito na yung standard mo. Pero, kaya siguro may mga, iba sa inyo, dami yung nakikilala din. May mga nakausap kayo. Nata-turn down yun na din. Kasi hindi nyo ma-picture out na magtatagal or magiging maganda yung flow ng connection nyo. Kasi alam mo sa sarili mo, with the loyal heart, meron ka ng specific na standards na ayaw mo na sanang mabalik. Hindi naman siya superficial eh. Kumbaga ideal to na tao para sa'yo. Ito yung para sa'yo. Kasi wala mang perfect eh. Pero para sa paninaw mo, para sa paningin mo, ano titignan mo bigay? Perfect na yung ganitong klaseng tao. Yung totoo. Ano ba naman sa emotion environment mo? Okay, so we have here the Page of Swords and Chaos and Conflict. Someone who make you laugh, someone na kaya intindihin yung... Kasi minsan ayaw mo talaga magkwento, pero alam mo yung kailangan mo lang na kapag nagsalita, kapag yung mga linya mo, okay lang. Yung kaya niyang intindihin, kaya niyang decipher o kaya niyang himay-himayin na, bakit gano'n yung pagkakasabi niya? Bakit gano'n yung tingin niya? Bakit gano'n yung galaw ng katawan niya? Bakit gano'n yung tono? Bakit yun yung salitang ginamit niya? Bakit doon siya nakatingin habang sinasabi? Bakit yung galaw ng kamay niya gano'n? Babasahin yung sinabi mo, hindi lang ng base doon sa sinasabi mo, kundi base din sa emosyon mo. Now, yung Page of Swords, kasi Page is a younger female energy. Alam mo yung tipong, kailangan mo talaga someone who can match o minsan nga kaya lagpasan yung energy na meron ka. Yung tipong, medyo extreme lang. Siya yung tipong, kasi kaya mo magstay, kaya mong kung buong araw parang manonood lang kayo movie, or lalabas, yung quality time talaga hinahanap mo eh. Yung tipong kaya ka niyang tanggalin sa lahat ng gulo. Yung tipong pag napansin niya na sobra ka nang nakatutok sa trabaho, kaya ka niyang tanggalin doon nang hindi mo namamalayan tinatanggal ka. Tingnan natin yung hopes and fears mo. So, 9 of Wands. Uy! Pinagpapawisan ako sa reading. 9 of Wands tsaka Knight of Wands tsaka Orphan. Alam mo yung kanta ko sa utak ko ngayon, yung we're all alone, tas kasi pwede kantahin eh. So, close the window, calm the light, and it will be alright. No need to buzz up now. Let it out. Let's all begin. Yun yung part ng lyrics ng kanta na hino-hope mo eh. Yung kaya, ito na yung moment na hobby or wifey material ka.
The ideal partner. Kasi andun yung point na tagal mo din mag-isa, sabi ng Heart of the Orphan. So, gusto mo din ng hindi kasi lang partner hinahanap mo eh, hindi lang karelasyon eh. Ang isa sa mga hope mo dito, parang ano siya, alam mo yung parang kape na dream mo, parang ganun. Ano na, hindi mo lang siya partner sa buhay, pero andun na siya yung best friend mo, siya yung close friend, confidant, siya. Kumbaga, siya lang. Counselor mo, pero kalaro, ganyan. Kasamang mag-food trip, yun yung ideal mo din. And that's where your hope is. And kapag doon mo nilalagay, nilalagay natin yung hope sa isang bagay, doon natin nilalagay yung energy natin para mas mabilis siyang mangyari. Kalma ka lang. Kaya magpahanap ka eh. Iiro kasi pag lumabas ako, dami mga, again, may 0.01%. Ano ba possible future mo? So, meron tayo 9 of Wands and the never-ending story. Ayan, naka-reverse lang. So, 9 is about sacrifice. Minsan talaga, kaya sacrifice yung gusto mo. Kasi tulog din eh. Sacrifice mo din yung, minsan yung ibang tulog mo. Tapos, go ahead, enjoy. Go ahead and be out. Kailangan mo din yun eh. Kasi tatapusin na yung story mo. It's close na yung chapter mo na kung saan mag-isa ka lang. So, close na yung chapter. 9 kasi is about learning eh. High level of learning. So, tuturuan ko na paano magtiwala sa ganong kalalim na level. Tuturuan ko na paano mabigyan mo ng tamang atensyon. Yung mababalance mo ulit. So, ready ka lang. Kahit feeling mo wala, 99.99% ka nang siguradong okay ka na sa ganyang sitwasyon mo. But, gagamitin ng universe yung 0.01% para ipakita sa'yo, yung masasabing mali, pero para ipakita sa'yo, deserve na din to. Tingnan natin anong message natin. O, diba? Oracle of the Celestial Deities. So, your card is Persephone, Simplicity, Rejuvenation, and the Wish to Balance. Wala ka sa balance. Kasi, yun nga, hindi lang naman puro sa trabaho or sa mga kaibigan, yan. Maraming aspeto ang buhay mo. Si Persephone nga, di ba? Kung backstory niya, ginagawa lang niya yung goddess duties niya. Tapos, kakagawa niya ng trabaho niya. Hindi niya alam, si Hades is na-fall in love na sa kanya. And mind you, sa tatlong gods na yon, yung kakapatid, si Hades, si Poseidon, at si Zeus, si Hades lang ang hindi babaero. Kasi isa lang minahal niya, si Persephone. So, wait for your Hades. Okay? So, I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. At tandaan yung readings natin. They are for guidance purposes, so gamitin natin free will natin na maayos. And kung bago kayo sa channel, please click yung subscribe button, bell notification, and like na rin po ng ating video. Kung kailangan niyo po ng private readings or spell works, pwede niyo po kayo message sa personal account ko sa Facebook. Yung link nasa description po ng ating video. And also po, kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang ating channel, pwede niyo pong i-click yung join button o yung thanks, yung parang heart, or send a donation via Gcash or Maya, yung number po sa baba ng ating screen. Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At mula po dito sa Latrina and Benguet, kasama po ang Bigay Noodles, nag-group sa sarili niyan. Keep safe and naway magkita tayo one of these days. Goodbye po.